Alright, hello everyone. My name is David Chan and welcome to All For You TV channel. Alright, today with me is very special day. Makakasalamuhan natin ngayon. One and only, ang hirap kuhanan ng schedule nito. Very hectic ang schedule. The one and only, ladies and gentlemen, Mr. Romel Prado. Hi everyone, ay mga boss, how are you? Nandito kami ngayon sa Mexico. Yeah, Mexico, Mazatlan. Mazatlan, state of Sinaloa. Here we go. Time check tayo, it's 3 p.m. in the afternoon. So napakaliit lang ng oras namin at ng opportunity binigay sa akin ni Romel Prado para ma-discuss, you know, something about him, you know, a little of everything. So bibigyan ako ng pagkakataon ng 5 tanong na hopefully masagot lahat ng ating nag-iisang Romel Prado o tinatawag na boss bartender. We will discuss about that. First question na tayo, no? So ang plano na wala pang tagay. Wala pa. Okay, good. Pero kasi ganito ang plano natin. So habang iniikot natin ang kagandahan ng Mazatlan, para lang siyang nasa Rose Boulevard, Manila, Philippines. Parang ganun lang yung concept nito. So maglalakad kami ng short side kasi maghahanap kami ng sigurado mauuhaw kami. So kailangan ng manipis, hindi pwedeng wala. Okay? So during the course, 5 question and answer and that's it. Okay? And we have to go back to work. Yeah? Okay? Okay, ready? Ready tayo? Alright. Post. So tatawid tayo. Punta tayo dun sa kabilang side, Adre, no? Ayun, nakikita mo yung structure na yun. Ha? Handa ka na ba sa mga tanungan? Oo naman. Okay, ready, no? Always ready. Magaling naman tayo magpalusot. Hindi magpalusot. It's the nature of the being a bartender. Ganun ba? Okay. Yan ang maganda. Gusto nating malaman yan. So, ang unang katanungan natin habang tumatawid po kami at naka-red light. So, sino nga ba si Romel Prado? Okay, Boss Romel, say something about you. Bigla ako nahiya. By the way, I'm Romel Prado. Magkaedad kami, no? We've been around for like 4 decades now. Tandaan na natin, Romel Prado, I just started like, you know, I was an athlete before. During college days or high school days, I was playing basketball. That was my passion before. Bagay na bagay sa'yo. Pangkat mo, for my height, I stand 6 foot 1 inch rather. Pero yung mga passion na yun, nawala bigla, in short. So bakit tayo naging, what you call this? Professional sa industry ng hotel. Okay, ganito yan. Tawid muna tayo. Tawid po kami. Ganda rin. So, nagpalit ka ng career, so hindi mo nakita yung sarili mo na mag-excel ka sa basketball? Ganun ba yun? O No. Hindi naman? I was expecting, actually everybody was expecting na magiging PBA player ako that time. Even my best friends, my family, my friends. Pero during those time, bakasyon na natatandaan ko eh. Inimbitahan ako ng best friend ko, yung mga kababata ko, si Carlo Kayabang yan, na magtrabaho sa the most prestigious and famous Limits Disco that time. Nabutan ba? Limits Disco, narinig ko yung mga utol ko na head sa akin yan. Lagi silang Grabe, yan. class A na College days. We call that disco house that during those times na ngayon So, bata ka pa ba niyan, mga panahon na yan? Kasi I was 20 that time. You know? Parang 12 pa lang ako. Kaso naggandahan ako rin nung sinerve yung mga very colorful na cocktails, na concoction. Unang-una yung Blue Margarita, nagtaka ako bakit nagkulay asul. Eh para sa atin nun, tubig lang, coke lang. Diba? May nag-aapoy pa na cocktail. Pero alam mo, sa unang tanong ko, gusto nilang malaman yung gusto nilang malaman no, paano ka taga saan ka. Okay. Yeah, So, number 1 kasi para kung saan ka nila hahantingin, ano? Okay. I'm from Manila. I live nearby UST ng Sampaloc, pamilyar kayo sa Maynila. Malapit sa Quiapo. Okay, doon ako pinanganak. Doon na rin ako nag-aral. Doon din rin ako nag-Romel Prado. Anyway, sa ngayon, no, I'm working as a head bartender sa isang one of the most prestigious cruise line company in the world. I'm not sure kung pwede ko banggitin ang pangalan, just to be safe. Yeah. Well, palagay ko okay din naman, pero nasa cruise line industry, isa sa mga sikat
matatag na kumpanya. Actually, Yan. si David siya ng isa sa pinakamagaling na bartender na nakilala ko. Galing magbenta niyan. Alam nyo ba na bartender ako? Bakit hindi nyo? Galing magbenta niya. Yelo kaya ibenta sa ano. Mukha akong hold-upper, pero opo, gumagawa po ako ng mga masasarap na mga inumin. Ayan, yan po ang isa sa nakadiscuss kong profesyon. At maligaya ako sa bagay niya. I will boast it. We are professional or internationally inclined bartenders. Alam ko, pre, wala kang ganong panahon sa sa na i-explain lahat. Alam ko maraming mga wonderful moment at saka history na meron ka sa buhay, no? Napakakulay. Kaya lang, mauubos ang oras mo. So punta na tayo sa pangalawang tanong ko. Yan, handa ka na ba? Oo naman. Para nagtatakot ka. Para nagtatago ka eh. Nasaan na ba tayo? Tingnan mo, sarap maligo rito. Pare, may panahon pa ba tayong maligo? Para lang tayo nasa Rojas Boulevard talaga eh, no? Ang ganda talaga dito. Dirme lang ang pula. Ayan, yun na. Doon na ako kami papunta. Maghahanap kami ng biro. Okay, second question na tayo. So, mabalik tayo ha. Sabi mo, ready ka na. So, I heard kasi alam mo naman, brother, no, sa social media, lahat wala nang itatago. So, may isang napakasikat na page at ito ay under your author. So, tinatawag na Boss Bartender. Can you tell me more about this beautiful page? Tsaka kaya pala busy ka, no, yung mga side hustle mo sa buhay. Bigyan mo naman kami ng tip dyan. Basically, kaya tinawag kong Boss Bartender yan. Kasi as you know, tayo mga Pilipino, very respectful tayo. Even if you eat in karinderya, or kahit sari-sari store, or magbabayad ka sa jeep, you call them boss. Boss, pakiano naman, boss. That's a good one. So, pero dito sa barko, habang nagtatrabaho tayo, lagi natin yung mention, boss, nakidouble lang yung mga boss, may expedite. Napaka-literal na yung binabanggit natin yun, ano? Aside from mga other terminology gaya ng ate, kuya, manong. Yeah. So, isa rin yun sa magandang gesture, no, yung tawagin mo silang boss. Sa English, sir. Sir, yeah. Madam sa... So, hindi ito parang pangungutya. So, isa ito ng way of respect. Respect, you know. Salutation doon sa taong actually, nagsimula yan, no? Nakakatawa nga eh. During the pandemic, siyempre lahat tayo nakakulong tayo sa bahay. So, prior to pandemic nga pala, I was a president of Bartenders Organization that time. So, nagbibigay ako ng mga trainings and seminars after ko ng kontrata sa barko, and even na nagbarko ko, ginagawa ko na yan. So, the universities and colleges used to invite me to become their speakers. Wow! And give some trainings and seminars. So, during pandemic, doon ko na-realize, kaysa ma-stress ako sa mga nangyayari sa mga panahon na yun, I sold my car. I sold my car. Ano, limousine ba ito? Hindi naman. Simpleng expander lang, but I love my car because that was my first car. I sold my whiskeys. Meron ako mga expensive whiskeys. Mga koleksyon. Just to survive. Pero during those pandemic, ginawa ko yung page. Lahat ng nasa utak ko, ng mga trainings and seminars and knowledges about the world of bartending, nilagay ko rin. So, ang catch nito, during those times, di ba mga online pa ang mga ang lahat. University. Lahat. So, Online lang lahat. Bawal lumabas eh. I was surprised. Yung mga students from Cotabato, students from the Southern Province, they would call me. Nangihingi ng advice, kung pwede daw ba ako may interview. So I gave them. And I told them, just mag-search lang sila sa page nyo, makikita nyo yung mga different knowledge about the bar. So nakakatuwa, so nung nagbigay ako ng training sa isang school sa universities, so there were like 500 students, yun na, tinunda na nila. Okay. Brother, maputol kita, nakakita na ako ng bar na pwede tayong humingi ng inumin. Oo, nakakauhaw pala magsalita. Let's go. Can we drink upstairs? Cerrado? Cerrado. It's okay. We will sit there. Table for two, yeah? Thank you. Oh, English ha, hindi kasi marunong mag-Mexicano eh. So, tatry natin. Ang ganda naman. Maputol kita, medyo maganda yung... Ano tawag yan? Ashiret ba yan? Nag-host?
Parang gusto mo dito ano? Señorita, can I sit there? We only have like 15 minutes. 15 minutes. So, dumako na tayo sa pangatlong tanong para kay boss bartender ha. Iinom. Kukuha lang kami ng iinumin. Teka. At baka takbuhan na ako dito eh. Hello, hola. What's your name? Nietzsche. My name is David and I'm from Romel. We are brother from okay. Oh, wholesome tayo. Sabihin nyo, wala to. Okay, habang inaantay natin yung umorder ka na, Aldrin, nasaan pa kami? What would you like? Mixology yan. You like lager or ale or? Something unique. Something I never tried before. Shoktong ba? Yan yung lagi natin hinahanap. No? Shoktong sa kaya matatagpuan yun sa ibang part ng mundo. Shoktong. Sa Pilipinas lang yata talaga meron. Maganda tong place na to. Open air siya. Tapos meron siyang parang plaza. Tabi siya ng city. Ginebra. Mexico, Ginebra kasi dito. At saka meron silang live music. So, medyo hindi nyo maririnig si Boss Bartender. Iinom muna kami ha. Tapos, babalik tayo para sa pangatlong tanong. Nosotros, los amigos de Comando Bélico, vamos a comer de forma mientras a las 7:30, compadre, nada más estamos ustedes. 7:10 a las 7 de la mañana. Empezamos con la musiquita, sin tono, nomás actualizada al 100%. ¡Vamos, compadre! ¡Échale, Comando Bélico! ¡Échale, compadre! Voy a salir. ¿Pero por qué, compadre? Porque mi Okay, we have decided na umorder ng anong order natin? Tanungin natin si Boss Bartender anong request natin ng Philippines. Let's go for the famous micheladas. Micheladas. Authentic of Mexico. Order muna tayo ha. Micheladas. Say hi, señorita, say hi. Two micheladas. Micheladas. Galing. Narinig niyo. Fluid na flow. Ayusin natin dito. Andre, pwede naman yan eh. Ayun ko nakawakan. Vamos a bailar, véngase con nosotros. Vas a gente que viene con muchas ganas de bailar. Hoy es el día de la noche. Arriba la gente de Jalisco. Dice. Seguimos saltando, seguimos improvisando. Grupo Comando Bélico. Muchado. Ito yung pangalan ng bar. Muchado. Seguimos improvisando. Grupo Comando Bélico. Me lo dan a la buena madre. Papi, papi, llegó de muy bueno. Padre, papi, vamos a ver, se vamos a ver. Padre, papi, papi, me lo dan a la buena madre. Papi, papi, que se para para uno, que se para para dos, que se metan veces 1, 2, 3, 4. Seguimos avanzando, seguimos improvisando.
Lalakasan natin. Lapit ka lang ng konti sa ating camera, no, para siguradong maintindihan ka ng mga viewers natin. Okay, back tayo dun sa ating third question. Ayan na, excited na ako. Mahirap kasi yung tanong. Okay, our third question, ito na. Anong bang plano ni Boss Bartender Romel Prato in 5 to 10 years? Tagal naman ng 5 to 10 years. 5 to 10 years, you know. So just to make sure, you know, kung sakali man magkaroon ng mga challenges, you know, sabihin natin mga ganun, at least in 5 years time. Baka matanda na tayo. Ano bang plano? Well, anyway, ang plano natin, malaking plano natin, no? Hindi ko gustong tumanda sa pagiging isang employee. At sino ba naman may gustong tumanda sa pagiging employee, diba? But there's a big plan actually. I started planning this like 5 or 6 years ago. Hindi ba, mamaya maunahan tayo, Padre? Hindi. Hindi ba? Okay. Since, you know, we've been in the industry for more than 2 decades already, I will just boast it na talagang nag-gain na namin, even my compadre, no? Nag-gain na namin ng mga most I would say, mga experience na dapat namin makuha pagiging isang professional international flight bartender, no? So lahat, kasi sa Pilipinas, Padre, napakalaki ng ano yun, ang course ng College of Tourism and Hospitality Industry Management. Okay. Hotel and Restaurant Management, siguro sa Pilipinas. Sila lang tayo sa mundo. Oo. Ang buong mundo, Derek Juan, Filipinos, you know why? Bakit tayo sikat sa buong mundo pagdating sa hospitality industry? Ano ito, mas? Michelada. Yarang pidiya. Dos micheladas. Okay. Por favor. Gracias. Nakita naman. Ano? Nung waitress. Yung nga nasabi ko nga, no? Sa hospitality industry, when you say hospitality industry, we're talking about hindi hospital po, ha? Hotel, restaurant, you know, bars, name it, casino and resorts, yan. Tayo, kasi naka-built-in sa atin ng hospitality, di ba nga, sa Pilipinas, kahit wala na tayo makain eh. Pag may dumating na kaibigan eh, halika, kain tayo. Naka-built-in na sa atin eh. So sa madaling salita, meron ka ngayong nilulutong isang malaking misyon o programa, no, na makatutulong sa laki ng kino-cover natin. Dahil nga sikat tayo, so maraming aspiring na mga anong tawag dito, newly graduate, mga... Nakita ko rin kasi yun ang trabaho natin sa barko, di ba? Tayo nga as bartenders, binibigyan natin ng training yung mga beverage service natin, yung mga subordinates natin, in all aspect of beverage service. So ngayon, di head bartender pa tayo, so talagang na-utilize natin yung mga experience and knowledge natin sa bibigay ng training. So in short, yung mga estudyante dyan na kumukuha ng College of Tourism and Hospitality Management course, nakapagbigay tayo ng training dyan. And I do understand kung anong mga kailangan nilang matutunan prior joining to, you know, the industry. Cruise ship or hotels all over the world. Napakarami ba? Very explainable kapag talagang professional lang. I'm not so, makikipagtulungan tayo sa academy. Magtatayo tayo ng isang bar. Isang malaking bar na just like a bar na ganito, puro inuman ng kainan. During daytime, Work plan. yung Goal natin, no? Magpadala natin yung work plan, Filipino professional. dadalhin namin sa Pilipinas ang isang international
the future ng ating podcast. Okay, good. Alam niyo ba si David? Nasa isang bar kami ngayon, di ba? So, when I came from the break, he was taking care of his bar. So, doon sa area na yung may tatlong bars. Yung bar niya, yung location niya walang tao. Pati yung kapitbahay na bar wala rin tao. Pero you know what? Yung bar niya, full bar top guest. So, ibig sabihin ko, ang isang magaling na bartender, ito magiging entertainment ng bar mo. Kaya sila umupo sa bar mo kasi they love you, they trust you. Utang lang sa experience ko. Passion. Ang daming tip nito. Nakikita ko naman yung pattern ko yung bartender eh. Paano ang artista kapag nasa stage ka na, sa loob ng bar. Lahat. Comedy, magic, you know, interaction, everything. You see everything in one. Hindi yan ang galing sa hirap, no? Kaya may gusto. Wala kami pero mapagkakaturan. So, medyo may naiintindihan ko, lalagyan natin ng caption kung sakali dun sa mga missing links natin dito sa ating conversation with Melbourne Bartender Prado. Okay? So we're heading to our last and final. Hopefully dumating na yung aming serbesa. Wala pa, ubos na yung aming kinakain dito. Pero yung serbesa wala pa. Yun na, quick chow lang kami, no? We have to go back to work. Yeah? So, but anyway, hopefully you're still watching there, and again, thank you dun sa mga viewers natin na nagtsatsaga at sumusuporta, no? So marami po tayong matututunan sa channel ito. Magkakaroon tayo ng maraming episode na kung saan, katulad ni Boss Bartender Mel Prado, i-highlight na para makapagbigay sa atin ng wisdom, no? Sa ginagalawan nating mundo, lalo na sa profession ng pagiging food and beverage professionals. Not just about bartending, mixologist, not about just waitering, you know, a lot of sanga, no? Pag sinabi mong food and beverage industry, magkakaugat, magkakaduktong yan. Kasi we call them a team, hindi natin hinihiwala yan. Parang ganito, no? Hindi naman pwedeng kakain lang kami, walang panulak. So alam natin yan, no? Sige. So, we'll be back on our final and big question. Tanong muna ako habang ano. Pinipolyo na. Hindi ko alam, Andre. Kain na tayo. Masarap siya, no? Parang yung chicharon. Pork chips to eh. Sausaw mo sa tuka, pwede. Gusto namin mamulutan, kaya lang yung beer na tagal dumating eh, yung pa kayo pulutan. Makabukas sa maluto yun. Busy nila, busy. Okay. Andre, nakita ko, parating na yung anime natin. Ang tanong ko eto, para sa ating huli at final question, kung kailangan natin tapusin ang interview bago pa tayo makainom, which is okay lang. Okay, that's your reward, partner. So, for the last question, thank you. That is the michelada. Gracias, señorita. Ang sarap nito. Ay, lalagyan ng beer. Panoorin natin. Panoorin po natin. So, meron siyang beer, no? May kulo bang ginamit na lager beer? Pang-tapak kami siya. May hipon siya. Fresh na po. Parang si, yun ang sir. Kaya po pinagita. Okay. So, Andre, baba mo ng konti yung natin para makakita natin. Ito na. Nakita natin pinita eh. Baba mo ng konti ito. Tika ako na. Kailangan mainan mo kami. Malaglag. Eh guys, hindi naman tayo professional director, no? Kinukuha lang natin yung scope na napakahalaga para sa inyo. Yan, yung pinunta natin dito, it's all about our... Teka. Hindi makita yung malapat kong noo eh. Yan. Ayos na ba tayo dyan, Patrick? Mas gusto ko ba yung kuha na yan, no? Parang mas gusto ko yung mas mataas. Kasi para
masabi ko na yung... may lakas na loob ka na nasagutin ang muling tanong ko. Padre. Van a ordenar algo de alimentos. Algo para compartir, algo de alimentos. Okay. So we will get the check. Mira. No. Fatura. Langosta. Yeah, we will pay. Pay. Resibo. La cuenta. La cuenta. Okay. Perfecto. Pare, cheers muna tayo bago yung muna tanong natin. Tikman muna natin to. Tingnan muna natin. Tatapitin ko na kayo ha. Ang tagal ko na sa industriya na naman gusto kong tumikim ng michelada. Kasi gusto kong tumikim sa authentic. Hindi ako gumawa. Hindi ko masasabing yun yung totoo, di ba? Ito ngayon alam ko na. Para pag ako gumawa at igagawa ko kayo, siguraduhin ko sa inyo ganito rin kasarap. Panalo! Ano mo kumare? Se llama el amor platónico, hijo. De los lugares estéticos. Okay, paano yan? Balik tayo sa huling kala kayo namin, no? Arriba Durango. Mahirap na pare. Love life eh. Well, Arriba Durango, kumare. wala tayong yan. O, skip natin yung tanong na yan. Hindi. Gusto ko lang naman na itanong, gusto rin malaman ng mga televiewers natin. Ulit tanongin, paano mo ba nila ma-encourage o word of wisdom? Paano naman paano ba nito? Paano nila tatakin yung mundo ng ating ginagalawan ngayon? So, anong masasabi mo sa mga viewers natin? Okay. Basically, stay in school. Mag-aral kayo. Hindi mo naman mararating yung isang pangarap mo hindi gagawa ng paraan. Para maabot ka. So, sa mga nag-aaral dyan, keep learning. Pero at the same time, tulungan niyo sarili niyong matuto, attend trainings and seminars. Alam niyo ba, pagiging seafarer, pag nagtatrabaho ka sa barko, magandang sinasahod mo. Pag magandang sinasahod mo, nasusuplente rin na pamilya mo. Diba? Pwede ka rin makatulong sa mga gusto mo matulungan. Diba? So let us say, ako kasi hindi ako nagsimula na sa specific course nila na HRM before. Engineering student ako before eh. Pero dahil sa hirap ng buhay, yung passion urged me na magtrabaho na maging waiter. So, the very first time na waiter ako, nakita ko yung artist ng cocktail. Nakita mo yung beauty, no? Yung saya, yung... Nagtsaga ako, nag-aral ako, matid ako ng mga trainings. Nag-aral ako ng composition ng mga cocktails, ng beers. So, we can explain everything. So, sa mga nangangarap maging seafarer dyan, o maging bartender in particular, mag-aral kayo. Nagtsaga, panoorin nyo yung ano. Mr. David siya, marami sa mga ginagawang cocktail. Magtanong kayo, mag-practice kayo. And then, at the same time, lagi kong sinasabi, ang pinaka-importanting factor para maging successful ka is the attitude and the passion. Correct attitude alongside with the passion, it will take you wherever you wanna go. Tama yun, tama. So, meron ka ba mga i-recommenda na pwede nilang pagtanungan, lapitan, o mga steps, no? Paano maging isang boss bartender? Okay, by the way, meron tayong page, no, Boss Bartender. Prinogram natin yung para ma-share yung knowledge natin and expertise sa industriya na to, particularly sa bartending. So, libre yun. Pumunta lang kayo doon, i-search nyo, let's say, gusto nyo matutunan what is whiskey, pindutin yung whiskey, i-type in yung whiskey, i-search nyo, lalabas yung whiskey, what is single malt, the bourbon whiskey. Ganon din, may mga cocktails din doon. So, pindutin, i-type in yung cocktails, lalabas yung mga accessible na, no? Hindi katulad ng unang panahon, kailangan mo maghanap ng research book, kailangan mo maghanap ng isang outlet para lang makapaggawa ng references, ay makakita ng mga references. Pero ngayon, with the help of the digital world, no? With the help of those bartender page, you're able to see the world of spirits, ha? Marami pa parating. Kung ano man yung makikita nyo ngayon, it's just the peak of the ice, right? The tip of the ice, no?
down below is more huge. Unlike our time, no? Kailangan pa namin pumunta sa recto para bumili ng lumang libro. At saka yung lumang diploma. Yun, Kasi para matanggap sa pag-apply. So, Kailangan pindutin nyo lang. well, salamat sa time mo, kumpadre. At natutuwa ako, no? For the very first time, no? Finally, I able to have an interview, a short and sweet interview with our boss bartender, Romel Prado. Kumpadre Salamat ko sa kasi ito. paanyaya at sana marami kang matulungan sa page mo, no? At saka sana marami ka pang ma-inspire na mga kasama natin sa industriya, no? As I can see and feel, you know? Tagal na kami magkasama, so nakikita ko yung galawan 2015, no? Veteran the legends po, no? At marami pa po tayong gustong pasayahin na tao. Sana supportahan niyo po Boss Bartender page, Romel Prado. PM po kayo kung meron po kayong mga tanong, no? Kahit ano pa, wag lang love life. Anything goes. Wag lang love life. Oh, may marupok po kami. So, yan po yung Joke lang yun. Joke lang yun. Yeah. So, yeah, again, dun sa ating mga viewers, salamat po sa panonood ng ating All For You TV channel. Hosted by yours truly, David Chan. Salamat po. Isang manipis para kay Boss Bartender, Romel Prado. Cheers. Here.